Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pagsugat sa tuig 2025 sa mga Davaoenyo, bibo gihapon luyo nga bawal ang pabuto kay ihay og diskarte sa pagsaba-saba. Mga magkabanay midagsa sa mga nagkariang beach resort sa Mindanao atol sa unang adlaw sa bagong tuig. Nagpasiugda sa usa ka fireworks display sa Davao City, ginaimbestigahan na sa Davao City Police. Mag-uuma nga mag-connect lang unta sa Wi-Fi vending machine sa usa ka peryahan sa Matalam, Cotabato, patay human nabuthan og granada. All-out performances sa Sparkle Stars ug P-pop groups gibida sa Kapuso Countdown to 2025. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Ginaimbestiga na sa Davao City Police Office ang nakit-ang fireworks display sa Davao City sa pagsulod sa bagong tuig, luyo sa gipatubang firecracker ban sa syudad. Atong saro ng detalye nini sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, doon na gayon nagmasinupakon sa firecracker ordinance sa Davao City human nasaksihan kaganihang kadlawon ang fireworks display sa syudad. Hinuon ang kapulisan parayon pang ginaila kung kinsa man ang nagpasiugda sa maong fireworks display. Bisan pa man niini ang Davao City Police Office ug Southern Philippines Medical Center, walay natala nga injuries nga dunay kalabutan sa pagpaboto sa syudad sa pagsugat sa bag-ong tuig. Maupay pagsulod sa bagong tuig 2025 sa Davao City. Nakurat ang mga residenteng nakasaksi sa fireworks display alas 12:40 sa kadlawon sa pagsugat sa bagong tuig. Sumala sa uploader, nanukad siya sa pagkuha og video duol sa tulay sa Barangay Matina, Playa, dihang nasaksihan nila ang maong fireworks display nga milungtad matud pa og ana sa minuto. Sa inisyal nga pagpanubay sa Davao City Police, sa Bangkal area matud pa nahitabo ang fireworks display. Sobra dekada na nga bawal ang bisan unsang klase sa pabuto sa syudad, subay sa firecracker ban ordinance. Sa karon, parayon pa ang ginahimong investigasyon sa Talomo Police Station aron masuta kung si kinsa ang nagpasiugda sa maong fireworks display aron mapasakahan og tukmang kaso. Bisa niini, malampusong nakabot sa Davao City Safety and Security Cluster ang target nga zero incidents. Diin walay natalang fireworks-related accidents, walay casualties reported gikan sa stray bullets, o walay indiscriminate firing sa pagsaulog sa Pasko, labi na sa month-long celebration sa Pasko Fiesta 2024 o pagsugat sa bagong tuig sa Davao City. Busa, gideklara kini sa Davao City Police Office nga generally peaceful. From November 28 up to January 1st, sir, no? Walay mga na-reported incidents sa ato ang mga stations. Samtang gikumpirma sab ni Dr. Ricardo Audan, ang Medical Center Chief sa Southern Philippines Medical Center, nga zero casualties nga dunay kalabutan sa firecrackers ang natala nga gidala sa SPMC sa bagong tuig. Hinoon, pipila ka oras una magbag-ong tuig sa gunson ang ilusad nga operasyon sa police stations kontra lantaka o boga. Gikan December 16 hangtod January 1, miabot sa suma total 132 ang nakumpiskang lantaka gikan sa mga batanon. Mga minors use kasagaran sa ang mga nagamit o mga lantaka mo lang ginawa ginato mga ginikanan, sir, kaya basin karon na pag gihapoy magpaboto og mga lantaka, sir, no, kung pwede sila na lang mismo mo confiscate sa mga lantaka silang mga anak, sir. Dunasay usa ka natalang illegal discharge of firearm apan parayong ginapangita ang suspect og nakatakdang pasakaan na og kaso. Sara, gipanganti sa kapulisan niya ilhon gayod kung kinsa man ang nagpasiugda sa fireworks display sa Davao City kaganihang kadlawon aron nga mapasakaan og kaso. Samtang sa laing bahin, Sara, nakita karon sa Davao City Overland Transport Terminal ug atong sutaon no ang kahimtang karon sa ihap sa mga pasahero sanglit gilauman no ang pagdagsa na kay lagi dunay trabaho og klase ugma. Gilauman sa management nga kadto na lang dunay connecting trips ang manakayan sa terminal sanglit kadtong muuli sa Davao City mismo mamahimo naman silang munaog sa mga bus
staff nga duol kung asa sila nga lugar nagpuyo dinhi sa syudad. Luyo nga holiday karon padayong gihapon ang striktong monitoring sa law enforcement agencies ingon man sa Digot Management aron masiguro nga dunay sakto mga bus nga mobiyahe sa gilauman no nga pag-abot-abot sa mga pasahero. Apan sa karon ato na matikdan Sara nga dili kayo ingana kadaghan ang mga pasahero. Samtang ugma dunay opisina sa gobyerno sang nito wala na holiday ingon man klase sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Sa mga lugar sa Mindanao nga regulated ang paggamit og fireworks, malipayong gisaksihan sa mga residente ug turista ang nindot nga fireworks display atol sa pagsugat sa bagong tuig. Ani ang report ni Efren Mamak. Nanggawas sa ilang tagsa-tagsa kabalay ang mga tagumenyo aron dungan nga saksihan ang magarbong fireworks display. Gipahigayon kini sa unang higayon sa Tagum City Flyover. Nalingaw gayud ang mga tagumenyo diyang mihayag ang kalangitan sa fireworks display nga milungtad og 10 minutos. Naanda na sa LGU Tagum ang pagpahigayon og fireworks display sa matag pagsugat sa bagong tuig nga ginadayo sab sa mga taga-Kasigbit nga lugar. Una pa man ang countdown. Gisugda na ang kalingawan pinaagi sa programa. Diin na puno kini sa song and dance performances sa kabataang Tagumenyos. Gisugat sa pinaagi sa pagpabuto og fireworks ug ubang firecrackers ang bagong tuig sa pipila ka mga residente sa General Santos City. Kini bisan nakasinati og hinay ug kadali ra nga ulan ang syudad. Kining ubang magbanay sa Barangay Lagaw, Jensan, nagsaba-saba pinaagi sa pagpukpok og mga kitchen utensil. Ug kining pipila ka mga bata, torotot ang gamit. Daw nahimo sab nga picnic ground kining Plaza General Santos nga usa ka park sa General Santos City dihang ubay-ubay ka magbanay ang dinhi gisugat ang bagong tuig. Gawas sa pagsaba-saba nila gamit ang torotot, dinhi na sab sila nagsalo-salo. Saysay sa uban nga mas lingaw kung sa gawas magbanding kauban ang ilang pamilya. Mas happy kasi marami nakikita. Mas gipili na mo diri mag-spend og New Year og magkaon-kaon. Sa Cagayan de Oro City, gisugdan sa pipila ka mga Cagayanon ang pagsugat sa bagong tuig pinaagi sa pagsimba sa St. Augustine Cathedral. Pipila sab ka magbanay ang misaksi sa Symphony of Lights nga giandam sa LGU sa Gaston Park. Pipila sab ang mga mihabol sa pagpalit og pabuto. Pipila ka oras una ang sugat sa bagong tuig. Last minute, doon yun tayo bumibili kasi para makamura tayo. Kasi kung malayo pa, like for example, mga December, early before Christmas, bibili na, medyo mahal pa yung presyo. We're very happy and kahit umuulan, pero umuulan rin yung grasya po. Pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, migawas sa ilang mga balay ang ubang residente aron mo tan-aw sa fireworks display sa Cagayan Bridge. Pipila sab ka mga sakyanan ug motor ang nagsaba-saba sa kalsada. Hinuon, walay natala nga untoward incident ang kapulisan atol sa pagsugat sa bagong tuig. Apan, padayon silang nakaalerto hangtod sa unang semana sa bulan sa Enero. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao karong unang adlaw sa bagong tuig. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Karong unang adlaw sa bag-ong tuig, naanda na sa mga magkabanay nga mga ligo sa dagat. Busa dagsa sila karon sa kadagatan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, puno na kining beach resort sa Barangay Bunbon sa Cagayan de Oro City. Sagad sa mga nangaligo, mga magbanay sama sa pamilya ni May Alberto, kinsa naanda na nga sa dagat ipadayon ang ilang pagsaulog sa unang adlaw sa tuig, kauban ng ilang mga anak. Diri mi naka-decide nga magligo kay mingaw naman po dito sa balay. Napod minabilin gamay nga pagkaon. Mura po damong pangbitbit diri. Tungod sa kadaghan sa tao, ang uban kanila midiskarte aron makaplastar sama sa paglingkod na lang sa balas
Hinoon bisan daghang tao, dunay mga lifeguard nga naka-standby. Naka-alerto sab ang mga personahe sa Philippine Coast Guard sa lugar. Samtang sa gawa sa maong resort, ubay-ubay ang namaligya og pwedeng baon sa mga beach goer. Alang sa ato mga kapuso nga buot maligo og dagat apan wala nay balon. Ayaw na mo kabala ka pa tungod dinhi pa lang sa entrada sa maong mga beach resort. Aduna nay mapalit nga klase-klase mga baligya sama sa kamote ug saging nga gilungag, sinugbang isda, kinilaw nga isda o klase-klase mga sudan nga ginabaligya lang sa abot kaya nga presyo. Samtang sa Opol, Misamis Oriental, dagsa sab ang mga naligo sa dagat. Busa naka-alerto ang mga personahe sa Disaster Risk Reduction and Management Council. Nag-inspeksyon sab sila sa matag beach resort aron masiguro nga adunay lifeguard on duty nga makaresponde panahon sa emerhensiya. Atong ginabantayan sa mga ani nga sir is ang kanang mga lumos samot na ang mga bata sir kay usahay ra ba ang mga ginikanan pasagdan gid ang mga bata. Mao gid nakasagara ang mahitabo gid nga nay mga lumos. O kana pong mga hubog nagayo. Magpadayon ang ilang monitoring sa maong dagat hangtod alas 6 sa gabi subay sa ordinansa sa munisipyo sa Opol. Gidagsa sab sa mga liguay ang pipila ka beach resort sa Alabel, Sarangani alang sa pagsaulog sa bagong tuig. Sama dinhi sa public beach resort sa Barangay Ladol. Oo, di amin diri sir kay mga ligo lagi ta kabalo naman nga New Year man, di ba? Doon na say mga nagdula sama sa volleyball. Ang uban nagbuntar na lang og tent. Dalasab nila ang sobra nga mga pagkaon nga giandam sa pagsugat sa bagong tuig. Nami loaf bread, chopon cake. Tapos nagpalit na lang mig isda dire para among subak-subaon. Hugod sab ang monitoring sa mga security personnel sa lugar. Nagkaming mga tanod daw, natay pulis gina duha ka patrol, napoy rescue da. Samtang sa usa ka beach sa Barangay Kawas, taas sab ang linya sa mga liguay sa entrance pa lang sa resort. Midagsa sab ang mga nangaligo sa dagat sa usa ka public beach resort sa Turil, Davao City kung asa dunay mga nagvideoke og nahimo daw extension sa ilang selebrasyon sa pagsugat sa bagong tuig. Hinoon, dunay mga miyembro sa auxiliary nga nagabantay alang sa seguridad sa mga nangaligo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Iyahay og diskarte ang mga Davaoenyo sa pagsaba-saba aron mahimong lingaw ug bibo ang pagsugat sa bagong tuig luyo sa firecracker ban sa Davao City. Ano ang report ni Argil Relator? Sa Davao City, bisan wala ang paboto tungod sa firecracker ban sa syudad. Sadya gihapon kaayo nga gisugat sa mga Davaoenyo ang bagong tuig 2025. Nilanog ang musika gikan sa mga banda o party DJs sa pagsugat sa bagong tuig sa year-end countdown nga labing unang gipahigayon sa Coastal Road Esplanade. Ubay-ubay ka mga Davaoenyo ang dinhi nagipili nga sugaton ang bagong tuig. Una ang countdown, napuno sa performances sa Davao Talents ang aktibidad. Klase-klaseng diskarte sab ang gipakita sa mga Davaoenyo sa pagsaba-saba aron sadya gihapon ang pagsaulog sa bagong tuig. Sa Barangay Talomo proper, nanggawas ug nagatapok sa kilid sa kalsada ang mga residente aron malipayong timbayaon ang mga nangagi. Party feel sab kaayo kining mga magkabanay ug mga magsilingang nanayaw na sa kalipay. Wala sab palupig ang mga nagamahis-bahis ng mga motorsiklo o tricycle nga dunay dagkong speakers nga nagpalanog sab og musika nga daw nahimong mobile party music. Og dugang sa nagpasaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig ang naandang torotot. Mapabata man o hamtong, migamit gayon og torotot aron luwas ang pagsaulog sa bagong tuig. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Patay ang usa ka lalaki nga igo lang unta mag-connect sa usa ka Wi-Fi vending machine duol sa usa ka peryahan human na buthan og granada nga gituhuang gilabay sa wala pa mailing suspect
Pipila ka minutos una ang bagong tuig sa Matalam, North Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Naundang matud pa ang kalipay sa mga nagdula sa usa ka peryahan. Human dunay kusog nga mibusikad sa maong lugar sa sitio Condring, Barangay Marbel, Matalam, Cotabato 10 minutos una magbagong tuig. Sa pagsusi, dunay usa ka lalaki ang biktima. Nag-edad kini og 32 anyos ug usa ka mag-uuma sa nasangpit nga barangay. Gilayon kining gidala sa kabanay sa ospital. Apan namatay matud pag kini sa biyahe pa lang gumikan sa epekto sa maong pagbusikad. Base sa istorya sa akong anak wasak ang sihil, wasak ang siyan, ang dughan, ang nawong. Dugang sab sa inahan nga saysay kaniya sa iyang pamilya. Mihapit kuno ang maong biktima sa usa ka tindahan aron mag-connect sa usa ka Wi-Fi vendo machine nga duol sa maong peryahan. Una amuuli sa ilang balay aron sugaton ang bagong tuig. Hangtod nga dunay mibuto diyang milakaw na kini duol sa maong peryahan. Sa investigasyon sa kapulisan, usa ka granada ang mibuto nga posibleng giitsa sa maong lugar kung asa naangol ang maong biktima. Nakalap na kung sino yung assailant, sir, kasi madilim kasi yung area, sir. Walang nakakita kung sino talaga yun, sir. Still investigation pa po yan, sir. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa biktima. Maasi konsensya, maasi kanuod, mag-surrender na lang sa siya. Matud sa LGU, doon na say laing duha ka sibilyan ang nakaangkon og minor injury sa lawas nga gilayong gipatambala na. Efren Mamak, 1 Mindanao. Posible magpadayon ang mga pagulan sa pipila ka bahin sa nasod lakip sa Mindanao ilabi na karong unang adlaw sa 2025. Tulo ka weather systems gihapon ang magpaulan sa nasod lakip ang shear line ug amihan sa Luzon ug Visayas ug Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay halapad ug kusog nga ulan sa dakong bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm, Sorsogon ug Davao Region. Busa kanunay mahimong alerto mga kapuso. Samtang sa karon wala pay nasipletan nga bag-ong pagdaot sa panahon. Apan sumala sa Pag-asa, wala giwala ang tsansa nga dunay usa ka bagyo nga posibleng mamugna karong bulana. Good news, karong unang adlaw sa bagong tuig kay miubos ang presyo sa LPG. Epektibo karong adlaw, mikunhod ang presyo sa LPG sa Petron ngadto sa 90 centavos matag kilo. But pasabot, miubos og halos 10 pesos ang kada 11 kilogram nga tangke. Kini tungod sa paglihok sa international contract price sa LPG. Giklaro sa Davao del Norte Police Provincial Office nga isolated case ang pagpusil patay sa usa ka pasahero sa bus sa lungsod sa Carmen. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Latayada, officer in charge sa Davao del Norte Police Provincial Office, sa pakighinabi sa GMA Super Radyo Davao. Walay angayang kabalakan ang katawhan kay isolated lang ang kaso o ginapaningkamutan na sa kapulisan nga masulbad ang krimen. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng planado ang pagpusil patay sa biktima o posibleng dunay kalampigitan sa iyang negosyo ang motibo sa krimen. Sumala sa opisyal, ang 54 anyos nga biktima o sa kanegosyante o na nag-iya og gamay nga mining company. Kainumdumang adlawng Sabado, gituli sa mga suspitsado ang biktima sa sulod sa bus, diin ilang natangag ang bag ni ine o gilayong misibat ang mga sospek gamit ang gikawat nga motorsiklo. Inoon, nailhan na sa mga otoridad ang duha ka mga sospek. Pinaagi sa kuha sa CCTV sa mong bus o nagpadayo na ang hot pursuit operation. Ang New Year's resolution nako kay buhaton nako tanan para sa akong pamilya na dili mi mabungkag. Good health. Taga Agmayng Lawas, biyahe lang yapon. Dili may mapisa out mo na yung New Year's resolution. Continue lang biyahe yapon. Maiglawas o mukusog kung tapasayro na mo diri. Ang New Year resolution ako kay manginawat mi nga dili madayon among peace out. Continue lang among biyahe perminti na unahan nilang. Sa among pagpaninda, malipayon kami, bisan gihinayang among pamalit sa mga tao, okay ra gyapon mi. Malipayon gyapon. Unta nga ato ang paliliton maubos na unta. Dili na kay sa pare sa una nga
brato karon mahal na kayo. Ato lang magkayusa lang ta sa ato ang kuan karon sa ato ang bansa nga magbaba ng mga presyo sa atong palitonon kay dili lalim ang kalisod jud karon. Mas atimanon na ang lawas kay para iwas sakit. No, takabalon sa mahitabo og siguro exercise nga na gid. Pagkaon, exercise o more time sa pamilya siguro. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ubay-ubay ka mga basura ang nahipos sa mga personay sa Davao City Environment and Natural Resources Offices o AFWIS sa Bangkeron Public Market sa unang adlaw sa tuig 2025. Human ang pagdagsa sa mga manindahay ug pagdugok sa mga mamalitay sa Bangkeron Public Market sa Davao City sa bispera sa bagong tuig. Pagkabuntag sa unang adlaw sa 2025, daghang basura ang nabilin sa maong palengke nga sagad, mga sudlanan ug bak sa mga lingin nga prutas nga halinon agig pampaswerte sa pagsulod sa bagong tuig. Hinuon update nga may responde ang mga personay sa Davao Centro aron panghakuton ang mga basura. Gani duha ka garbage truck na ang nagtinabangay sa maong palengke aron mahipos ang tanang mga basura. Gitayog og magnitude 4.5 galinog ang Baganga Davao Oriental kaganinang buntag. Sa dato sa PHIVOLTS, 6:32 kaganinang buntag miigo ang maong linog kung asa natala ang epicenter sa northeast sa Baganga Davao Oriental. Ana kini sa dagat nga dunay gilawmon nga 5 kilometers ug tectonic ang origin. Walay gipaabot nga aftershocks ug wala say natala nga danyos ang lokal nga panggamhanan tungod sa linog. All-out performances sa Sparkle Stars ug P-pop groups gibida sa Kapuso Countdown to 2025 kagabi. Ani a report. Pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, mabulokong fireworks display ang midugang sa star-studded nga pagsugat sa 2025 nga mao ang GMA Kapuso Countdown to 2025 isa sa puso. Bisan giulan, all out ang performances nila ni Ruru Madrid, Bianca Umali ug Ay de las Alas. I'm so looking forward for 2025 and nakita niyo naman umaambon. So meaning nun, lahat tayo i-bless ni Lord at lahat tayo magkakaroon ng maraming trabaho. Lahat tayo ay magkakaroon ng magandang health. Present sub sa pag-perform sa matag pagsugat sa bagong tuig, si Isabel Ortega. Salamat na salamat po sa pag-celebrate ng New Year, of course, with us. Sobrang nag-enjoy kami and every year talaga ginagawa namin ng point na makaka-celebrate ng New Year with all of our kapusos. Very fulfilling sub kini kang MMFF Best Supporting Actor ug Lolong Star, Ruru Madrid. Masarap din po sa pakiramdam bala na, alam mo yun, you're doing this para po sa mga kapuso natin. What a great year for me. At lahat po yun ay pinagpapasalamat ko po syempre sa Panginoon Diyos at syempre po sa mga kapuso natin na walang sawang sumusuporta. From Black Rider to Green Bones and hopefully next year, January, abangan niyo po ang Lolo. More blessings ug work sab ang gina-look forward ni Betong Sumaya. Thank you Lord for the blessings. It's amazing. More blessings, more shows para patuloy tayong makapagbigay ng happiness sa mga kapuso, di ba? Lakip sab sa nakisadya ang SB19. Si Julian San Jose, River Cruz, Christian Bautista, Sanya Lopez ug Kailin Alcantara. Ang mga misaksi, ilabihan gayud ang kalipay. Kasi po andito po yung mga idol ko. Sino ba ang iyong pinakakaabangan? SB19 po. Sinong favorite? Si Ken po. So anong feeling pag makikita na sila mamaya? Masaya po. So okay lang po kahit umaambon, ganito yung panahon? Okay lang po, basta po nakita ko po sila. Sa mga taon na nagdaan, lagi na lang po ako nasa bahay, kaya mas pinili ko rin yung ganito para maiba naman. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Mga kapuso, Happy New Year kaninyong tanan! Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad.
Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.